Alam mo ba na may mga kakaibang hunting techniques ang mga nilalang sa ilalim ng dagat? Ano kaya ang mga ito at paano nila ito ginagamit para mabuhay sa madilim na mundo ng deep sea? Tara, tuklasin natin. Sa malalim at madilim na bahagi ng dagat kung saan bihira ang liwanag, kailangan ng mga predators na maging sobrang tuso at mahusay sa pangangaso para mabuhay. Paano kaya nila ito nagagawa? Ang mga deep sea predators tulad ng giant squids, anglerfish, at deep sea sharks ay gumagamit ng natatanging mga paraan para makahuli ng biktima. Kabilang dito ang paggamit ng bioluminescence para akitin ang kanilang prey. Ang pagkakaroon ng malalaking mata na kayang makakita kahit konting liwanag lamang at ang kanilang kakayahang mag-ambush ng hindi namamalayan. Paano kaya natin magagamit ang katalinuhan at adaptability ng mga deep sea predators para sa ating sariling mga hamon sa buhay? Naisip mo na ba kung paano nakakasurvive at nakakahuli ng biktima ang mga nilalang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan? Anong mga unique adaptations kaya ang mayroon sila? Sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon para magtagumpay. Pero sa ilalim ng dagat, kung saan halos walang liwanag, paano kaya nagagawa ng mga deep sea creatures na mabuhay at manghuli? Ang mga deep sea predators tulad ng viper fish, gulper eel, at bioluminescent squid ay may kahangahangang adaptations. Una, ang kanilang kakayahang mag-emit ng liwanag sa tulong ng bioluminescence para akitin ang prey. Ikalawa, pambihirang kakayahan nila na bumuka ng malaki para lunukin ang mga malalaking biktima. At ikatlo, ang kanilang mataas na sensitibong sensory organs na nakakatulong makadetect ng vibrations sa tubig. Paano kaya natin magagamit ang halimbawa ng kanilang adaptability sa mga personal na hamon sa ating buhay? Naiisip mo ba kung anong mga hamon ang kinakaharap ng mga deep sea creatures? Paano kaya sila nakakasurvive sa ilalim ng napakahirap na kondisyon? Sa ating buhay, marami tayong kinakaharap na hamon. Ngunit para sa mga deep sea predators, ang bawat araw ay isang laban para sa kaligtasan. Ano kaya ang mga pagsubok na ito? Ang mga deep sea hunters tulad ng anglerfish, squid, at iba pang nilalang sa malalim na dagat ay humaharap sa ilang matinding hamon. Kabilang dito ang kakulangan ng liwanag, sobrang lamig na temperatura, mataas na pressure ng tubig, kakaunti ang mapagkukunan ng pagkain, at ang pangangailangan na makahanap ng mate sa napakalawak at madilim na kapaligiran. Paano kaya natin haharapin ang mga personal na hamon sa ating buhay na may katulad na katatagan at kahusayan? Curious ka ba kung ano ang mga nakakagulat na natuklasan ng marine biologists tungkol sa mga hunting strategies ng deep sea creatures? Ano kaya ang mga ito? Kahit tayo, sa ating mga karaniwang araw, marami tayong natutunan mula sa mga simpleng observations. Pero sa mundo ng marine biology, ano kaya ang mga natutuklasan nila sa ilalim ng dagat na maaaring magbago ng ating pag-unawa? Mula sa pag-aaral ng mga marine biologists, nalaman nila na ang bioluminescence ay hindi lang pang-akit ng biktima, kundi pang-depensa rin laban sa predators. Ang ilang deep sea predators ay may kakayahang baguhin ang kanilang kulay para mas mag-blend sa kapaligiran. Ang cooperative hunting kung saan magkakatuwang ang ilang species para sa mas epektibong pangangaso. Ang paggamit ng hydraulic jets para mapalabas ang mga biktima mula sa ilalim ng sediment. At ang extreme patience at ambush tactics na kritikal sa survival sa napakahirap na environment ng deep sea. Paano kaya natin magagamit ang mga aral na ito mula sa ilalim ng dagat upang pagbutihin ang ating sariling diskarte sa buhay? Alam mo ba kung paano nakakaapekto ang hunting behaviors ng deep sea creatures sa buong marine ecosystem? Ano kaya ang mga pangunahing impacts nito? Tulad ng isang komunidad sa lupa, ang marine ecosystem ay isang complex na network kung saan ang bawat nilalang ay may role. Paano kaya nakakaapekto ang mga hunting strategies ng deep sea creatures dito? Una,
Ang predation ng mga deep sea creatures ay nagpapanatili ng balance sa population ng iba't ibang species na nag-iiwas sa overpopulation at depletion ng resources. Pangalawa, ang kanilang hunting activities ay nagtataguyod ng nutrient redistribution kung saan ang nutrients mula sa ibabaw ay madalas na madadala sa mas malalim na bahagi ng karagatan. At pangatlo, ang kanilang presensya at gawi sa pangangaso ay nagdidikta ng migratory patterns at behaviors ng ibang marine animals na nag-i-influence sa distribution at health ng coral reefs at iba pang habitats. Paano kaya natin maisasalin ang mga aral mula sa deep sea ecosystem sa pagpapanatili ng balance sa ating sariling kapaligiran? Nagdagdag na naman tayo ng bagong kaalaman. Mag-subscribe at abangan ang mga susunod na pagtuklas.